Duterte ay, kung hindi ako nagkakamali, ay ninang din, no, ng anak ni Cristina, no, ni DOT Secretary Cristina at Duke Frasco. So, yan po mga kaibigan, no? Tingnan natin, ito po. Ito po mga kaibigan, Cristina Garcia Frasco, Mayor of Liloan Town in Northern Cebu, daughter of Cebu Governor Gwendolyn Garcia, will serve as spokesperson of Sara Duterte. Garcia Frasco herself confirmed in Facebook post on Saturday, July. So sabi po ni Garcia, daghang salamat kaayo, daghan kayong salamat Mayor Inday Sara Duterte sa imong pagsalig sa pagpili kanako isip spokesperson. Thank you, Mayor Inday Sara, for your trust in picking me as your spokesperson. So sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, ang isang politiko, hindi naman yan kukuha basta-basta ng kanyang spokesperson. No? Lalo na yan, mga kaibigan, nangangampanya pa lang yan no? Sa pagiging vice-presidente. Hindi yan kukuha basta-basta ng kanyang spokesperson na hindi niya pinagkakatiwalaan, hindi niya close or hindi niya kilala, no? So, ito po, makikita po natin ang ugnayan, no, nitong si Sara Duterte at ni Cristina Frasco na sila po ay malapit talaga, no? So, pangalawa mga kaibigan, ito po, itong ginagawa ngayon, no, ng mag-asawang ito, si Cristina Frasco at saka si Duke Frasco, ay mukhang nakikitaan ng maraming mga Pilipino na medyo inuunti-unti na nila ang paglalabas, no, ng tunay nila na kulay na alam natin mga kaibigan na sabi nga ng mga political analysts, darating daw talaga yan na itong mga politiko na ito ay magpapakita ng tunay nilang kulay pag malapit na po ang 2026 at mag-uumpisa na magbabaliktaran kung saan nila gusto na sumuporta pagdating ng 2028, no? So, ito po mga kaibigan, nakikita po natin dito na ito po, no, itong si DOT Secretary Cristina Frasco ay marami pong pagkukulang, no? Nagkulang po siya pagdating sa turismo ng ating bansa. So, tingnan po natin mga kaibigan. Ang tourism arrivals, mga kaibigan, fell far short under Cristina Frasco. Hindi po nakuha ang target ng tourism, no? Ng Department of Tourism. Hindi po nila nakuha ang target ng mga turismo, mga kaibigan. Okay, ito yung goal nila ng 2024, 7.7 million foreign arrivals, mga kaibigan, no? And actual mid-December, meron pong 5.65 million only. So, nag-fall short po sila mga kaibigan, no? 5.95 million to 5.9 million total. So, that's a blatant miss despite Frasco's PR spin. So, makikita po natin mga kaibigan na hindi po nagtagumpay, no, ang Department of Tourism under the leadership of Cristina Frasco, no? So, tingnan po natin mga kaibigan yung ating itong reference, no? Tingnan po natin sa Manila Standard. Okay. Manila Standard, yan. DOT falls short of 7.7 million arrivals target, yan. So yan po mga kaibigan, ito po ay sinulat ni Ethel B. Campos, December 17, 2024. Department of Tourism falls short of 7.7 million arrivals target. So hindi po nakuha ng Department of Tourism itong target nila
no? 7.7 million international visitor arrivals. Recording only 5.64 million visitors as of December 17, 2024. So, yan po, hindi po na kuha, no, ni DOT Secretary Frasco itong target na ito na 7.7 million. At marami po siyang mga sinabi na mga dahilan kung bakit hindi ito nakuha ng Department of Tourism. Pero bagamat mga kaibigan, itong mga kanyang mga nire-reason out, makikita natin na yung kapitbahay natin, yung Vietnam, Thailand, etc., etc., Malaysia ay talaga namang nag-boom ang kanilang turismo. So, ano ba ang pinagkaiba ng Pilipinas sa mga bansang ito na kapitbahay natin? Kung titingnan natin mga kaibigan, mas maganda pa nga kung tutuusin ang ating bansang Pilipinas. Pero bakit behind tayo pagdating po sa turismo? Diba? So, nasa leadership po yan mga kaibigan. Naniniwala po ako na ito ay nasa leadership, no, ni Cristina Frasco, ang ating secretary sa Department of Tourism, no? Kasi kung maganda ang kanyang ang pagsisell niya, no, sa turismo ng ating bansa, naniniwala ako mga kaibigan, kung ito ay epektibo, naniniwala ako na maraming mga foreigners ang pupunta dito sa ating bansa. Dahil sabi ko nga kanina, mga kaibigan, maganda naman ang Pilipinas. At sa totoo lang, itong Pilipinas, ito nga ang pinipili, no, pagdating po sa mga beaches. Pag tinanong mo ang mga foreigners, talagang sasabihin nila, ang ganda ng Boracay, ang ganda ng Puerto Galera, at marami pang iba na mga beaches natin. Kaya parang sa akin mga kaibigan, walang excuse para sabihin na ganito kasi ang nangyari. Walang excuse dito mga kaibigan. Kailangan mag-deliver, kailangan makuha mo yung target mo bilang isang secretary ng tourism, no, mga kaibigan. So, eto, mapapansin natin sa SONA ng Pangulo na hindi yata binanggit ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation address ang Department of Tourism or ang turismo, no? Hindi binanggit ng ating Pangulo. So ano ba to, no, mga kaibigan? PBBM omitted tourism entirely from his State of the Nation's address. An implicit verdict on DOT's failure. Diba? Kasi mga kaibigan, no? Bakit, ito real talk tayo. Ang isang Pangulo, pag mag-State of the Nation address, bakit mo babanggitin pa ang isang ahensya katulad ng DOT, no, Department of Tourism? Bakit mo babanggitin pa ang Department of Tourism kung wala ka namang nakikita na dapat ipagbunyi? No? Ito, sa ano ko lang sa aking komentaryo mga kaibigan, bilang isang normal, no, isang ordinaryong citizen, ako halimbawa, sa sarili ko, no, example na lang sa sarili ko, bakit ko naman ipagmamalaki pa or bakit ko naman i-amplify sa aking mga kakilala, sa aking mga kaibigan, yung halimbawa, yung nangyari sa buhay ko na isang failure halimbawa, na alam ko naman na wala naman ako doong maipagmamalaki. 'Di ba? Bakit mo yun i-amplify? Bakit mo ipagsasabi? Bakit mo ipagkakalat? Bakit mo ipagmamalaki? Kung nakita mo naman na sa isang aspeto na yan ng buhay mo ay failure ka. Di ba kadalasan itinatago yan? Yung mga failure, di ba? Kadalasan itinatago at ayaw mong isiwalat sa ibang tao dahil nahihiya ka na mapulaan. So mga kaibigan, dito po no, sa hindi po pagbanggit ng ating Pangulo sa DOT or sa Department of Tourism,
na ginawa niya mga kaibigan, last SONA ay natatandaan ko binanggit po niya, yung ano, yung Department of Tourism, 'di ba? Pero ngayon po ay hindi niya binanggit. Nakatatlong taon na po tayo itong Department of Tourism under Cristina Frasco ay nakatatlong taon na. At mga kaibigan, yan lang po ang kanyang ahensya na dapat tutukan. Hindi po katulad ng ating Pangulo na hawak po niya lahat lahat po ng mga agency, lahat po ng mga offices ng gobyerno ay ino-overseer po yan ng ating Pangulo at hawak po niya yan, pati yung kanyang mga cabinet secretary. So, marami po siyang iniintindi. Unlike po sa isang secretary na iisa lang ang iyong iintindihin. Kaya, mga kaibigan, siguro makikita natin, hindi man sinasabi ng ating Pangulo, pero nararamdaman ko ang kanyang frustration, mga kaibigan, na tila meron siyang frustration pagdating po sa turismo ng ating bansa. Dahil sabi ko nga kanina, hindi po na-hit yung target ng Department of Tourism para sa mga darating ng mga turismo sa ating bansa, na mga foreigners na magbabakasyon dito or mamamasyal sa ating bansa. Napakaraming alibis ni DOT Secretary Frasco na kesyo ganito kasi daw wala na daw kasi yung POGO, total ban na daw kasi yung POGO. So yung mga Chinese daw ay hindi na daw dito pumupunta, hindi daw katulad noon na yung influx ng mga Chinese, etc. etc. Ang daming alibi. So, mga kaibigan, kung titingnan natin, sabi ko nga kanina, yung kapitbahay natin, Malaysia, Vietnam, mga kaibigan, Thailand, nag-boom po ang kanilang turismo. So, ano ba ang pinagkakaiba sa Pilipinas? Wala naman, dahil kung titingnan natin, mas maganda pa nga ang ating mga beaches, mas maganda pa nga ang ating bansang Pilipinas, di ba? Pero bakit ganun? Ibig sabihin, mga kaibigan, may kakulangan talaga dito sa pamumuno, under Secretary Cristina Frasco. Alam niyo mga kaibigan, ako noon, dinedepensahan ko talaga to si DOT Secretary Frasco, dinedepensahan ko to. Remember ng mga time na yung kanyang campaign na Love the Philippines campaign, mga kaibigan, na di umano ay merong 49 million, 49 million video na nakita po, napansin po ng mga DDS din na ito po ay merong mga mali-mali, yung mga lugar. Mga kaibigan, meron sa Indonesia, may nakita na meron pa sa Dubai yata yun, nakita na hindi po tumpak, na hindi po tama. Yung mga pinakita po ng mga lugar ay meron pong mga lugar sa ibang bansa. Samantalang yung video, Love the Philippines, it's about the Philippines. Tungkol po ito sa pagpo-promote ng Pilipinas sa halagang 49 million video, mga kaibigan, found using stock footage from Brazil, Brazil pala, UAE, Switzerland, Indonesia, etc. So nakita niyo mga kaibigan, 49 million campaign video naglalaman po ng iba-ibang mga lugar sa iba-ibang bansa. Diba ito yung malaking insulto? At ito po ay binatikos ng napakaraming tao. Pero isa po ako dito mga kaibigan sa nagtanggol, Nagtanggol at dumipensa dito sa DOT Secretary Frasco. Pero sa tingin ko, it's 3 years mga kaibigan, 3 taon na. Hindi na natin pwedeng palampasin na lang, hindi natin pwedeng palampasin at patawarin kahit pa siya ay nasa Marcos administration. Kailangan po niyang mag-perform, kailangan po niyang gawin ang kanyang trabaho ng maayos, mag-excel dahil mga kaibigan, ang apektado po nito ay ang administrasyon ng ating Pangulong BBM. Kaya kung meron pong mga nakikita tayo na mga hindi nagpe-perform or mga ahensya ng gobyerno at mga secretary ng ating Pangulo na hindi po nagpe-perform, katungkulan po natin bilang
mga concerned citizen ng ating bansa na i-call out po sila nang sa gano'n ay mag-ano naman, kilos-kilos, galaw-galaw. 3 taon na, Marcos administration ito. Ayokong masira ang administrasyon ng ating pangulo. Ang gusto ko ay ang administrasyon ng ating pangulo ay talagang, magtagumpay sa mga layunin, sa vision, sa plano ng ating pangulo, naka-align sa Bagong Pilipinas na programa ng ating pangulo, 'di ba? So basahin muna natin itong isang ano, Hakeem Manonggiring, katulad ng Secretary ng Tourism dapat palitan niya 'yan dahil kung walang ginagawa. Yun nga mga kaibigan, kaya kina-call out na natin ito 'no. So, ito pa, tignan natin yung, reference natin 'no, tungkol diyan.